Good day, my name is Christian Raindin, and this is the documentation of our GUI project in Java called Snake Game. So, umpisahan po natin dito sa ating attributes. So, width and height, which indicate our width and height in game. Cell size, kung gaano po kalaki yung magiging food and snake natin. So this random, so nag-generate po siya ng random position ng ating food and snake. And dito lang po sa frame rate kung gaano po kabilis yung ating game. And dito lang po sa game started is equal to false, which is hindi pa po nag-start. And gawin po sa game over. And dito naman sa high score, tinatrack niya po yung score. And ni-display niya po yung highest score. And dito naman po sa food. So nag-generate po siya ng food sa game, which is nalalagay po sa random position. And dito naman po sa mga direction po na gagawin natin. And dito lang po sa final linked list game point, ito po yung mismong snake natin. And punta lang po tayo dito sa ating constructor na snake game. So dito po sineset yung width, height, cell size, frame rate, and background ng ating laro. And dito naman po sa ating mga methods. So start game, set game data, set focusable to true, set focus traversal key enabled false, request focus window. And dito naman po sa add key listener, which is yung overall control natin sa snake. So connected po siya dito sa ating mga condition. Ito po yung mga direction ng ating snake. Dito naman po is pag nag game over po and in-enter nyo, marireset po yung game. Dito po makiklear po yung snake, and mababago po ulit So, yung position ng sa food. paint components. Meron tayo ditong parameter na graphics, which is dito yung ginagawa po yung pag-render ng game components, including sa snake, food, and mga game messages. So dito naman sa naka-private void print message, meron tayong parameter na graphics and naka-string na message. Dito naman po din i-display yung messages on screen. And dito naman po sa private void, naka-final game point tayo, head equals to snake get first. Ang ginagawa nito is siya yung nagmamanage ng snake movement, mga collision detection, and yung mga food consumption. And yung last natin is yung collision. Ginagawa po dito sa collision is dito chine-check yung if nag-collide ba yung snake natin sa wall or dun sa itself, yung sa sarili niya. Once na nangyari po yun is nag-e-end yung game. So dito naman po tayo sa action perform. May parameter tayong action event dito. Dito naman nangyayari yung mga pag-handle nung game loops, actions, mga ganun, and such as mga snake movement or mga repainting the screen. Dito naman po tayo sa nested classes. Meron tayong game point sa direction. Sa game point po, dito nare-record yung mga point in game sa grid na int x sa int y. Sa direction naman, yung enum is dinedefine niya yung direction for snake movement, like yung up, down, right, left,
Para magsimula ang laro, kailangan may press ang enter. Para magbago yung direction ng stick, kailangan may press ang up, down, left, right key. Hindi mo pwede palitan ang direction ng snake sa kanyang opposite para hindi magbunggo sa kanyang katawan or maging over. Ang rules ng laro na to ay kailangan mo kainin yung kulay red na square o yung kanyang food. Pag na-eat mo yan, hahaba yung snake at yung food ay random na mag-spawn. Para hindi maging over, kailangan hindi mabunggo sa wall or sa kanyang katawan. Kapag nag-game over, may lalabas na your score, high score, at press enter to start. Ang score ay nakabase sa haba ng kanyang katawan or yung square. Ang score natin ay 3, yung high score ay 3, at may lalabas na press enter to restart. Ang high score ay nakabase sa pinamataas na nakuha. Press ulit yung enter para mag-gold sa umpisa. At press ulit yung enter. Kapag nag-game over, ang score ay 1, pero yung high score hindi na bago. Para mabago yan ay kailangan ulit i-press yung enter, enter. Ayan. Yung score natin ay 5, tapos yung high score ay nabago.